Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared, mga babayan. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa ating Coach Jared Live YouTube channel. At paki-follow po tayo sa ating Facebook page ng Bayan ng mga Cocheros. At meron din po tayong second channel, ang Coach Jared Highlights ang pangalan. Pakipuntahan na rin po yun para ma-update po kayo sa ating radio show na The Big V sa Radyo Pilipinas 738 sa AM band. At mapapainggan nyo po kami live doon po sa Big V. Doon nga po no, sa AM station ng Radyo Pilipinas 738 sa AM band. At meron din po tayo sa TV Plus Channel 3. At sa GMA Afford the Box Channel 45 to 49. So, panoorin nyo kami doon every Saturday, 5 to 7 p.m. Okay, game. Okay, pag-usapan natin itong isa. So, kanina mga kababayan, or kung napanood yung huli nating live kagabi, pinag-usapan natin yung nag-viral nga na video ni PBBM. Kung saan siya ay napaluha at naging emosyonal dahil sa sinasabi niya na pinaparusahan daw ang taong bayan para lamang magpayaman ang ilang mga tao. Ito pala. Ang pinag-uusapan po doon ay ang kasakiman ng mga politiko at ng mga kontraktor sa flood control projects. At yun nga, nag-viral yung video na dyan. At kung napanood nyo yung live stream natin ng linggo, meron tayong live reaction, no? Meron tayong live reaction diyan. At yun, kung gusto niyo ma-update tayo dun sa kwentuhan na yun, panoorin niyo na rin yun. Yung live reaction natin, mga babayan. Okay, wait lang. Hinaan ko lang tong ilaw ko. Diwanag. Wait. Yun, ayan. Okay. So, ngayon mga kababayan, meron tumugon sa challenge. Challenge accepted. Oo. Doon sa, or hindi pa challenge accepted. More of merong nagpakita ng kanyang suporta, mga kababayan, dito sa adhikain ng ating Pangulo na linisin to rid of the Philippines of corruption. At hindi lang ito yabang. Ito tulad na nangyari kay Rodrigo Duterte. Hindi lang ito pabulaklak dila, yabang, or what have you. Ito po ay sinserong effort ng Pangulo at ng mga taong sumusuporta sa kanya. Tulad po ni Senator Ping Lacson. Ayan naglabas siya ng statement ng linggo, mga kababayan. Palapakan natin si Senator Ping. Ayan. Sabi ni Senator Ping, ayan. Lacson to President, we have your back versus flood control profiteers. Ayan na. Sasalita na si Senator Ping. Sabi niya sa kanyang post sa X, we feel you, Mr. President. You have given me and my team the firm resolve to do our part in exposing, even compiling solid evidence to nail these greedy flood control profiteers and their cohorts both in the public and the private sectors. We have your back, sir, sabi niya. Parang parang pulis na pulis pa rin dito si Senator Ping Lacson Parang graduate na graduate talaga ng PMA si Senator Ping Lacson. But alam niyo mga kababayan, kahapon ko pa ko sinasabi to. I really appreciate itong si Senator Ping Lacson sa kanyang ginagawa. At he really went beyond sa kanya yung pag-alyansa niya sa senador. Yung pagsali niya sa alyansa para sa bagong Pilipinas, it's not just it's not just all talk. Yung pagsali nilang dalawa ni now Senator Tito Soto, it's not just all talk. Parang talagang nilalagyan nila ng laman. They're putting their backs into it. Meron pa palang translation sa Tagalog Ayan, ito sabi, nasa likod nyo kami. Pero kasi English yung post niya. Ayan. So, I really appreciate dito si Senator Ping Lacson na kahit siya ay fiscalizer, he is actively choosing to help. Kaysa yung nanggugulo, hindi katulad ni Marcoleta, walang ginawa, hindi manggulo, guys. Pero eto na nga mga babayan, isa pong resulta ng kanyang pagtulong,
Meron ho siyang in-expose today. Ano ho yung kanyang expose? Eto ho, isa hong USEC ng DPWH ang lumapit daw kay Senator Tito Soto ukol sa mga insertions. Oh my God! USEC ng DPWH, siya mismo ang lumapit tungkol sa mga insertions. Oo. Sabi ho ito ni Senator Ping Lacson sa isang interview ng linggo. Sabi niya, a certain Undersecretary Cabral had supposedly asked Senate Minority Leader Vicente Tito Soto's office to make insertions in the proposed 2026 outlay of the DPWH. Yan po ang sinabi ni Senator Ping Lacson nitong linggo. Grabe no? Lacson, who has uncovered irregularities in DPWH's budget request of 880 billion for next year, was apparently referring to Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral, who oversees the agency's planning, PPP, and information management services. Ayan, mga kababayan. Mukhang kailangan na magsalita ngayon ni Maria Catalina Cabral at linisin ang kanyang pangalan dito sa in-expose ni Senator Ping Lacson. Ito ay sinabi niya sa isang interview. So pakinggan ho natin mga kababayan yung interview na yun. Ito ho pala yun. Ayan. Yan. Ito yung sinabi niya sa interview. Ayan. Pero alam ko maganda yung binabasa, pero mas maganda kasi kapag naririnig natin. So pakinggan ho natin yung interview. Ito yun, medyo mahaba lang, 7 minutes. Pero pagtsagaan nyo na po mga kababayan, para sa bayan naman to, no? At para mas lalo ho tayo ma-inform sa mga nangyayari sa ating bansa. Okay, pakinggan natin. Actually, yan ang papunta ang second question ko, Senador. Masasagot ba? Kailan kaya masasagot ng mga iba't ibang mga involved, Committee on Appropriations man yan, or Finance, o sa panig ng Kamara, yung kanilang, yung Appropriations Committee at Budget, kung ano pa. Kailan nila masasagot yung tinatanong ninyo? Na dapat matukoy kung sino yung author, mga nag-author o nagpasok ng amendments. Kapag may record o may transcript o may minutes kung sino nag-introduce, ang problema only, nangyayari, both houses, sinusulat lang yan o kaya at sinasubmit lang yan doon sa mga chairpersons ng Committee on Appropriations at saka ng Committee on Finance. Pero maski nakasulat ito, kung ito'y kinikip, naka-record ito, at least madaling malaman ng publiko sino ba yung nag-insert papunta sa, halimbawa, sa Oriental Mindoro. Sino ba nag-insert papuntang Bulacan? Sino nag-insert papunta dito, papunta doon? Napaka-importante nun. Why? Because mag-iingat yung mag-insert na alam nila meron sanang tinatawag na shared responsibility. Correct. Alam nyo maganda yung gustong gawin na ni Senator Ping Lacson Kasi alam nyo kung saan tayo tinitira ng corruption dito sa DPWH? Yung insertions talaga yun. Yung insertions talaga. At yung insertions po, nangyayari yan sa level ng lehislatura. Kaya nga may issue ngayon yung top 3 na si Joel Villanueva, si Chis Escudero, tsaka si Bongo. May issue sila ngayon. Kasi nga, nasa lehislatura po kasi ang pagpopondo. That is as far as the Senate is concerned. Sa Kamara de Representante, meron din yung Zaldico, yung Garjola, yung Micaela something. Actually, si Rods Gutierrez din pala kasama. So, kailangan nun nilang magsalita. Dahil mga kababayan, kasi kahit ilagay ho yan ng DPWH sa kanilang budget, kung hindi ho ito papayagan ng mga senador, kung hindi ho ito papayagan ng mga miyembro ng Kamara, wala hong mangyayari. Oo. Kasi ang mangyayari dyan ganito si DPWH ilalagay yan sa budget, tapos kakausapin niya si senador, sasabihin niya kay senador, Senator, paipondohan naman to para kumita naman tayo, sabi, ganun. Sabihin naman ni senator, sige, pondohan yan, basta itong kontraktor ang kukunin nyo, ha?
Yun ho yung hiwaga pagdating sa insertions. At may ebidensya na ho tayo dyan. Oo. Ano yung ebidensya natin dyan? Yung pag-admit, yung video ni Henry Alcantara na inamin niya na kinausap siya ni Mayor Johnny Villanueva para magdagdag ng project para sa Bulacan. Tapos, wala sa budget. So, ang ginawa ni DPWH, nag-insert ng line item. Oo. At kinausap niya si Senator Joel Villanueva para sa pondo. At si Joel Villanueva naman, kinukulit itong si Henry Alcantara. DE, magkano pa bang kailangan natin? Magkano pa ba? Yun ang sistema. Nahuli na eh. So, this is really a collusion. Pagkakampihan to, collusion. This is a conspiracy to commit graft and corruption. This is a crime, mga kababayan. And this is a travesty in a country na kung saan nag-uumpisa na tayong maging developed, mga kababayan. Gumaganda na ang ekonomiya, gumaganda na ang buhay ng bawat Pilipino, at mas bibilis ang pagganda ng buhay nating lahat kung mabubura natin sa mapa ng Pilipinas yung mga tiwali na katulad ni Chis Escudero, Joel Villanueva, Bongo, Zaldico, at kung sino-sino pa. Tuloy natin. Kaloko-loko yung proyekto, at least meron tayong maituturo. Bakit hindi mo ito binantayan? Ikaw pala nagsingit nito. Correct. Yung nga po, hindi ba natin sila mako-compel? Hindi ba natin sila makukurot man lang ang kanilang konsensya na sino? Sabihin nyo na kung sino, sino itong mga... Sa Senate, meron na kami, na-resolve na namin yun eh. Okay. Kasi meron na kaming concurrent resolution na naipasa. Inadapt namin yon, unanimously adopted by all members. Lahat yung 24 nakapirma doon. Ang hindi lang nakasaad doon sa aming resolution, pero nasa record naman ng plenaryo nung sa aking interpellation kay Senator Sherwin Gatchalian, na kung saan, kung sakaling mayroong magtatanong bakit umusbong yung budget, yung appropriation sa isang ahensya at bakit nabawasan sa kabilang ahensya, sasagutin niya sa pamamagitan ng kanyang sa record niya, yung personal record na kung saan nagsubmit yung mga senador, sasagutin niya kung sino yung responsable doon sa mga insertion. So sa Senate, resolve na namin yon. Okay. Ang problema sa House, hindi pa sila nakakapagpasa ng concurrent resolution. Dapat remember, Orly, yung pag-concurrent resolution, binding ito sa both houses. Ang gusto ko talaga, batas. Kasi pagka-batas, binding pati ito sa publiko. Ang publiko pwede mag-demand na kung hindi gagawing transparent o public yung lahat na nangyayari sa pagbalangkas ng national budget, pwede sila mag-demand kasi nga nasa batas. Ang problema, 5 beses ko na pinafile mula pa noong 14th Congress, hindi na ito lumalabas hindi nagkakaroon ng committee report, hindi natatalakay. So, medyo mahirap asahan yon kasi isang house pa nga lang, senado pa nga lang hindi na makapasa lalo pa sa lower house. Kasi 2025 budget na binabanggit niya, Senador, doon pa lang makikita na natin mukhang kailangan natin Actually, maganda ho yung sinasabi na yan ni Senator Ping Lacson. Yung magkaroon ng batas na sa proseso ng paggawa ng budget, lahat ng gagalaw ay merong parang watermark, gano'n. Merong marka. O may indicator na kung sino yung gumalaw nun. Para kapag nagkaroon ng bulyasuhan, pag nagkaroon ng bulilyaso, kilala mo kung sino agad ang may gawa. Oo. Parang ganito yan, mga kababayan. Kasi nung nag-uumpisa pa ako sa karera ko sa trabaho, call center ako nag-uumpisa Oo, sa call center. Tapos, nung nasa call center kami, kapag pag may tumawag, every after call, meron kaming 3 minutes para sumulat ng notes. At yung notes na yon, mga kababayan, hindi namin yun na-e-edit. Kumbaga, pwede lang namin gawin, i-edit yung isusulat namin na notes. Pero yung aming parang mark doon, yung aming ID number, nakakabit doon. Hindi mo pwedeng tanggalin yun. Hindi mo pwedeng burahin yun. Ang makakabura lang noon ay operations manager. Bakit may ganun? Para kapag may complaint, alam ng management kung sino yung huling touch mo ba, kung sino yung huling humawak ng kaso. So, dapat may ganun din tayong batas sa Pilipinas.
na sa lahat ng stages ng paggawa ng budget, lahat ng makikialam dito, lahat ng magsasabi, lahat ng mag-i-insert, nandoon ang kanyang pangalan nakasulat sa kanyang insertion. Para malaman natin kung sino talaga yung insert ng insert at kung sino yung tiwali ng tiwali. Oo. Kaso nga lang daw, hindi gumagalaw, sabi ni Senator Panfilo Lacson. Baka pwede ng executive order yan mula sa Pangulo, at least sa level ng DBM. Pwede yan executive order sa level ng DBM. But like all executive orders, that can be repealed by the next president. So, tingnan natin kung saan pupunta yan. Pagdating sa Kamara at saka sa pagdating sa legislatura, that's a completely different question. Hindi covered 'yon ng executive order, yung kanilang internal processes. Kaya kailangan nga silang sumulat ng concurrent resolution or panukalang batas na pipirmahan ng presidente para mas binding, para mas may ngipin, nandoon yung penalties kapag hindi mo ginawa. Kaso nga lang sabi nga ni Senator Ping Lacson, 14th Congress pa lang daw, hindi na ginagawa yan. Anong Kongreso na ngayon? 16th Congress, 20th Congress na, hindi pa rin ginagawa. Identify sino itong mga nag-insert na to. Dahil ang Pangulo na mismo nagulat eh. Oo, alam mo, sa kredito ng Pangulo, siya lahat ang nagsimula nito eh. Alam mo, kung hindi niya naisama sa SONA, hindi siya nagsalita ng mahiya naman kayo, parang wala, business as usual. Kaya nga yung National Expenditure Program sa 2026, kasi nauna yun eh. Kasi ang budget ko, nagsisimula ito Enero. Opo. So in January 2025, nag-budget call na ang Malacanang, yung DBCC, hanggang Marso, Abril, hanggang Hunyo, no? Dahil ipiprint na yung National Expenditure Program na sa ganon, para yun nga, after ng SONA, within 30 days, maipasok na ito, may submit sa Kongreso. So doon pa lang, sa 2026 budget, naglabasa na yung mga insertions na katakot-takot. Maliwanag na insertions dahil pare-pareho ang nakita nga namin dahil pinakita sa akin 150 million, puro hindi na lang 150 sa ngayon. Kapag buong Pilipinas, alam mo yung 100 million na pare-pareho na wala naman talagang stationing, walang description maliwanag. 660 items eh. Wow. Talagang ang daming ayaw magpalamang yun pa lang. Ang total na ngayon. Yung nga, Senator yung doon pa lang sa paghahanda ng NEP, hindi ba, wala ba tayong inaasahan o ina-expect na pag-present pa lang ng executive, sila mismo titingin, teka muna, mukhang meron tayong hindi magandang ipapakita sa mga mambabatas ito. Tignan yung report natin, baka iba rito pare-pareho. Natuklasan yung iba na accomplish na pala, andun pa rin. Wala bang ganung dapat na nakikita kayong doon pa lang meron kagad sa sala? Mahirap talagang isa-isahin ng DBM yon kasi siyempre, nagtitiwala naman sila na responsible yung mga department heads. Tama po. Correct. Ang problema, sa departamento nagsisimula. Yung pangalang insertion sa NEP, sa NEP, di ba nga, nabanggit ko na rin na si Senator Soto na-operan. Pagkapanalo niya pa lang noong 2025 election, sinabihan na siya, yung kanyang staff, may tumawag na, sasabihin ko na, si Undersecretary Cabral, yung tumawag daw sa kanyang staff. At sinasabing, magsingit na kayo dito. Nang gusto niyo singit. Di wala na. Kung isa lang si Senator Soto na ino-operan, sino pa yung ibang na-operan ng ganon? At sino yung nagsubmit? Kasi Senator Soto, sabi niya sa akin, hindi ako nagsubmit, sabi niya. Ito nga yung ating ina-advocate. Pagkatapos magsasubmit ako ng insertion. Yun ang sagot niya sa akin. Ngayon, ilan yung members ng House na nakapag-insert? Ilan yung members ng Senate na nakapag-insert? No? Yun! Nagpapakuha ako ng record kasi naando naman yun eh. Siyempre, maski pa paano, may record yan sa DPWH. At ngayon, dahil may bagong may bagong liderato, isi-share nila para maliwanag. May nakita na nga ako mga na mga request at may mga pangalan, may mga nag-request. Mukhang marami. Yun na yun, mga kababayan, yung sinabi ni Senator Ping Lacson. So may mga senador daw, at may mga kongresista na nakipag-usap dito kay Undersecretary Cabral para ipasok yung mga proyekto na pagkakakitaan.
Ito pong si Undersecretary Cabral, according to Senator Ping Lacson, ay isang USEC ng DPWH. Oo. Grabe 'to, mga kababayan. Ito na 'yun, unti-unti nang nag-a-unravel, unti-unti nang lumalabas yung korapsyon, yung sistema ng korapsyon sa DPWH. At, Senator Ping Lacson, if you have the president's back, we have yours. Yan ang masasabi ko sa'yo, Senator Ping Lacson. Oo. Kung kayong dalawa ni Senator Tito Soto, if you have the president's back, then we have yours. Kaming mga supporter ng administrasyon. Susuportahan namin kayo dito, mga senators. Kasi, ano na to hindi na to, corruption should never be tolerated in the first place. But sa tulad nga na sinasabi ko, mga kababayan, it is a special kind of evil na nakikita mo na yung kababayan mo na naghihirap. Nakikita mo na namamatayan. Nakikita mo na kung ang dami ng pinagdadaan ng kasamaan dahil sa yung proyekto sa kasakiman mo sa flood control. It takes a special kind of evil to be like that. And kung meron mga tao na lalabanan to, yung mga mas makakapangyarihan, nalalabanan nito ng rektahan. Yung mga nasa loob na mismo ng gobyerno, nalalabanan to ng rektahan. Kailangan ho nila ng ating 100% na suporta. Konti lang pa lang ho sila, mga kababayan. Nandiyan po si President Bongbong Marcos, of course. Nandiyan po si Speaker Martin Romualdez, of course. Nandiyan si Senator Tito Soto, of course. Nandiyan si Senator Ping Lacson. Mga kababayan, they are doing their part in curbing corruption in their own way. Si PBBM sa pamamagitan ng Independent Commission at sa paghingi ng mga dokumento para ipangkakaso sa mga tiwali. Si Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng kanyang Transparency Initiative sa Kamara de Representante na kung saan sa bawat stage, sa bawat yugto ng budget deliberations at sa paggawa ng budget, ay ibo-broadcast, it's transparent, makikita po ng sambayan ng Pilipino. At doon sa pagbuwag ng small committee, yan po ang effort ni Speaker Martin Romualdez. Of course, si Senator Ping Lacson, ang kanyang effort sa pag-iimbestiga at paghahanap at paghahalongkat ng mga taong involved dito po sa korupsyon na to. At si Senator Tito Soto na nag-iisip ng sistema ng panukalang batas na natutulong na maglinis ng ating bansa sa korupsyon. Mga kababayan, we only have a few good men, kaya kailangan suportahan natin sila. We only have a few good men. And sana po, mga kababayan, lalong-lalo na sa atin sa mga admin supporter, wag na ho natin i-tolerate yung mga chismis na magkaaway daw si ganito, si ganyan, or magkaaway daw si BBM at saka si Martin. Yung mga ganito. Hindi na ho kailangan. Those are distractions, mga kababayan. Distraction ho yan. Dahil ang tunay na kalaban dito ay yung mga tiwaling opisyal na gustong makinabang sa kaban ng bayan. Nakita na ho natin yung damage, yung yung mga bagay na nawawala dahil sa korupsyon na ginawa sa panahon ni Rodrigo Duterte, kung saan hindi niya inaksyonan ang korupsyon sa DPWH. Ngayon, inaaksyonan na. Sana po, mga kababayan, kailangan suportahan natin yung mga nangunguna dito sa laban na ito dahil kailangan po talaga nila ng ating 100% na suporta. At mga kababayan, ako po, expect nyo basta itong sila Senator Ping Lacson, sila Senator Tito Soto, si Speaker Martin, basta sila nakalinya sa adhikain ng Pangulo na iwaksi ang korupsyon sa bansa. Nakasuporta po ako sa kanila. 100%. Importante, mawala. Or at least mabawasan, kung hindi man mawala, mabawasan ang epekto ng korupsyon sa ating bansa. Dahil marami na pong Pilipino ang pagod at nahihirapan. Sana walang sawa at walang tigil na kasakiman ng mga nakaupo sa gobyerno. Pinakita na ho sa atin yan ng pamilyang Duterte.
at ng kanilang mga kasabwat sa krimen nila. Wag na ho natin silang hayaang magpatuloy. So, mga kababayan, hanggang dito lang po tayo sa ating video. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And God bless you. And see you in our next video, guys. Bye, everyone. See you! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?